48 pieces. Na white leghorn mga kabukals. Dumalaga. Ano kaya ito? Mga 4 months pala siguro to, no? Siguro. Mga 4 months, oh, mga kabukals. So, white leghorn. Tinanong ko nga rin sa kanila kung anong pwede. Diba, gusto mo na ano? Daw na sa akin kasi Ayan? papatayin ko yun, ibubolin ko yan. O sige, kunin ko. Bukas, ano yun ko na yun, linisin ko na yung bukas eh. Bukas ko na rin kukunin. Oo. Sayang kasi pag sinabi ko sa'yo, para makuha mo Oo. bukas. Sige, bukas ng umaga kunin ko. Para fresh pa. Oo. Pag kinain ng kambing mo. So tama, may pagkain na sila bukas. Yan, mamana oh. Ang laki ng CR oh. Ano yan? Two chamber? Yan. Ang matagalan talaga, no? Eh, si Kuya Marito sanay sa ano yan eh. Sa hukayan yan. 2 meter din yung lalim yan. Ha? 2 meter din lalim. 2 meters din? Oo. Pero may allowance na yan. Ito. Oo. Para pag nag-asinda na, hindi na magsabit-sabit pa yung ano. Yung hollow blocks. Hindi naman kailangan magkabgab pa. Oo. Wala sabit ba? Yun ang maganda, malaki talaga. Matagalan na. Baga maging kwento ka na nito, ito buhay pa eh. Oo. Kwento ka na lang, buhay pa. Kwento ka na lang nito, ito buhay pa. Nanap si Kuya Greg eh. Ibibigay ko na yung manok nung isang kliyente namin eh. Si Kuya Greg mag-umpisa sa pag-aasintada na. O kayo na lang? Baka ako na lang din. Baka ikaw na lang din. Ano ka naman yata? Mason ka rin naman yata eh. Oo. Ayun pala. Pero depende kung ano sabi ni Ate Ana. Oo. Kasi maraming gagawin dito eh. Linisin ko pa ito eh. Oo, baka hindi mo kayanin eh. Itatanim ko pa yung yung dala kong yung pangtanim na kamuti. Baka... Kailangan mong katulong talaga. Oo. Pero pag asinta, kaya ko itong asintahan daw, kaya ko i-layout to. Kaya may layout yan. Bagay, ewan ko ano usapan nila eh. Wala sila dyan. Oo. Sila nakakalam eh. Sumusunod din tayo eh. Sunod na lang tayo. Napunta mo na ako doon kila Kuya Greg. Ayan, mamana, update. Laki na nang nahuhukay nila. 2 araw pa lang. 2 araw pa lang. Siguro kung di na malagkit to siguro, hindi lang ganito eh. Malagkit kasi no? Malagkit no? Oo. Pala mo kalamay eh. Pang-fish pan yung ano niya eh no? Lupa. Lupa. Pero sa ilalim, maganda na. May makasama na may kasama ng adobing maliliit. Oo, parang buhangin na. May buhangin na siya. Sa ibabaw lang malagkit ano? Sa ibabaw lang malagkit. Yan o. CR mga kabokals. Laki. Hindi, Poso Negro pala. Ando na CR. Poso Negro ito. Yan. Ayan, lakit mo na ako. Lakit tayo mga kabukals. Hinahanap ko si Kuya Greg. Kasi ibibigay ko yung manok ni Sir J. At saka may titignan tayo. Bumili na ng RTL si Sir J. Si Sir J nga yung bumili ng mga sisiw natin. Yan, shoutout kay Sir J. Velasco from Riyadh, Saudi Arabia. Takin mo, di ba? Nakapag-mobilize na kagad siya. Pero na kagad siya RTL. Complete set yung kinuha niya mga kabukals. Alamin natin kung magkano. Complete set. Papakita ko muna. May naka-battery cage na, may automatic drinker sa feeder na. White leghorn mga kabukals. Nahanap ko na si Kuya Greg. Titignan ko kung meron na siya paglalagyan ng sisiw. Para maibigay ko na yung sisiw. Para lumawag na rin yung natin. Yung mga kulungan natin doon. Ito nga yung dinaanan ng kubo. Ayan Ayun yung finiture kong kubo nung nakaraan. Kila Ma'am Ana. And ayun nga, gumagawa na sila ng Poso Negro. Ito, hollow blocks to. Ayan, hollow blocks. Laki na rin na kinita ni Gab Hardware dito. Halos lahat ng mga nakakuha dito sa kanya kumukuha ng materyales. Gab, baka naman. Ayan, tataas muna ako. Teka, lalakad na nga lang ako. Tayo. Yan. Yan Sir J, ito yung kambing mo. Ito yung kambing nila Kuya Greg na binibenta nung nakaraan na finiture ko mga kabokals. Hingal na hingal na, buntis kasi.
Lapit ng mga anak yan eh. Yan, nakasuga nga lang yan dito. Ayun yung bahay nila Kuya Greg sa taas. Yan dun. So ito binayaran na kila Kuya Greg. Kaya lang sila Kuya Greg pa rin ang pinagkatiwalaan niya. Siya kasi, si Kuya Greg kasi ang gagawa ng mga bakod sa kanong kubo niya doon sa lote. So sa kanya muna inabilin. Not sure kung ano usapan nila, pero yan, si Kuya Greg ang tumatayong katiwala sa ngayon. Ito, sa kanya na to, kay Sir Jay na to. And then yung ano, may RTL nga siya na dumating, nandun na kila Kuya Greg. And then yung mga sisiw nga na binili niya sa atin, kay Kuya Greg din ni ano, ipagkakatiwala. Kaya yun nga, pupuntahan natin ngayon para titignan ko muna kung may paglalagyan na siya para maibigay ko na sa kanya. Yan, mainit na mga kabokals, malinsangan, pero yan, tuyo-tuyo na yung kalsada natin dahil sa init. Ito maganda rito eh, kasi isang araw na init lang, tuyo kaagad ang lupa, kaya maganda, hindi siya nagtatagal na maputik. Dito kasi kay Greg. Ay, ito yung motor eh, no? Ah, dito? Ah, wala. Ayan mga kabukals, wala si Kuya Greg eh, nagbabako doon sa phase 3. Kaya na hindi ko nakunan yung ano, RTL kasi may ano, may copyright. Mamaya balik na lang tayo. Wala pa naman si Kuya Greg eh. May copyright kasi. Hindi tayo makapag-video. Ano tayo, forfeit tayo mga kabukals. Pagka ano. Mamaya siguro pagbalik ni Kuya Greg, mga alas 5 raw siya babalik eh. Ano tawag dito, baka wala na copyright, wala na sounds. Sa kanila yung sounds. Papatugtog yata yung asawa niya. Mamaya titignan natin mga kabukals. Nakita ko na, maganda, white leghorn talaga, mga bata pa, RTL talaga. Mamaya balik tayo. Ayan mga kabukals, alas 5 na. So nandun na siguro si Kuya Greg. Dalhin ko na yung mga sisiw rin. Yan Sir Jay, ito na yung mga sisiw mo. Dadalhin ko na kila Kuya Greg. Then tignan natin mga kabukals yung RTL ulit. Sana wala nang ano, wala nang sound system. Ang lakas ng sound kanina eh. Ano tayo eh, copyright tayo mga kabukals. Yun doon pa sa hindi nakakaalam, copyright po, it means mapoforfeit po yung aking sasahurin sa particular na video na to pagka na-copyright po tayo. Ganun po yun. And then mawawarningan pa ako, ma-issuehan ako ng warning ni YouTube kasi that is forbidden. Hindi, bawal po kasi yun yung may artist, may song artist yung music na may sasama natin sa ating video. Copyright violation po ang tawag doon. Bukod sa may warning na tayo, mayroon pa tayong mapoforfeit pa yung ating kikitain. And then pagka naulit, meron pong sanction. Pwede tayong masuspinde up to removal of your YouTube channel. Ganun po yun. Yan, meron po kasing ano yan mga kabukals. Ganun po yun, merong ano, may level of violation. Yan, so kukuha na lang tayo dito. Dito na kukuha mga kabukals kasi mas ano to, mas mga good ito. Yung kasi nandoon nagkasakit yung mga yun eh. Kaya mga ano yung nakahuli. Ito, ano to, goods to, hindi po nagkasakit to. So ito yung kunin natin, yung malaki-laking ano, cross decal brown. Kasi decal brown naman ang gusto niya talaga, mga babae. Ito Sir Jay, ito po yung pampuno sa kulang. Bali 16 piraso po sila lahat. 16 piraso, ayan o.
Ayan. Nangingibabaw sa laki yung isa. Are you friends? Tingnan natin kung mag-aaway. Hindi naman. Hindi naman. Kasi pagsasamahin nila sa ano, pagsasama-samahin na sa isang kulungan doon. Ayan, hahatid ko na. Nandiyan na siguro si Kuya Greg kasi alas 5 na. Ayan mga kaboko, saya sila. Magmumotor na lang tayo. Medyo mabigat din eh. Para dito tayo magkakarga. Ayan Sir Jay. Bound to Kuya Greg. Diyan sa taas. Kala nyo malayo mga kabukas ha. Yan, so magdi-deliver tayo ng sisiw ni Sir Jay Velasco. Yan, from Riyadh, Saudi Arabia. So yan, ipinagkatiwala niya kay Kuya Greg. Pati yung kambing nandun. Tapos yung RTL mga kabukas. Kaya lang parang may sounds pa rin. Hindi ko alam kung makapag-video tayo. Pero baka mag-dubbing na lang mga kabukas. Importante, gusto kong maipakita sa inyo yung bagong RTL ni Sir Jay. Ganda mga kabukas. Ayan, let's go! Ayan na mga kabukos. Dito tayo kila Kuya Greg. Wala na sounds mga kabukos. Yeah. Ayan, nandito yung ano, RTL mga kabukos sa likod. Yun oh. Ayan mga kabukas oh. Ha. Ganda oh. Ang bilis niya makabili ng mga ganito. Si Sir Jay. Gulat ako nakabili ka agad ng mga RTL. Ay, yun yung kay Sir Jay. Sa kanya yon ginagawa mo. Ayan, muna sila. Anong pinambabakod? Kawayan? Kahoy yung tinaga namin doon. Kahoy. Tapos, boss, Ierwata in order. Parang kay Sir Andrew mga... Para kay Sir Andrew. Maganda. Sarado talaga. May nakuusap kasi ako na bangkay doon sa lupa na yun. Ayun. Oh. Mga kapatid yata ni Tata Lady ata kung mo kontrata ro doon. Bato ako nakarating doon. Sabi ko, dapat sa ganyan ka ako. Walang ano. Oo ikaw ang pinili ng tao eh. Yan na sir. Na-receive na yung iyong mga sisiw. Ito. Napaka-agresibo ni sir. Oo. Darating naman yung kubo niya. Puro nga sa lagi na nga. Talagang. Pinondohan niya talaga. Isa kukunin mo ba ka? Siya na lang. Siya na lang. Wala. Enrollment kasi anak ko graduating eh. Sabihin ko na lang. Hindi. Kausap ko na. Kausap ko na siya. Kukunin niya. Kailan tatanong ko muna kay Sir Andrew. Ay gusto rin ba ni Andrew? Hindi mo kukunin daw niya. Uy, kausapin mo na. Pero si Sir Jay, sigurado na yun. Kasi magkausap kami kanina, sabi nga niya, kukunin niya yung baka. O sige, sabi ko, dapat ako kaya lang, gipit ako ngayon. Sige, kunin mo na. O sige, kukunin daw niya. Kasi ito, RTL to na ano, White Leghorn. 48 pieces to eh. Doon ka sir kumukuha ng pagkain doon sa may DRT, kinukuha na mo doon. Pero ito, ano to? Sila na nag-set up lahat niyan. Inabot lahat na yan, 28. 28.5 daw to eh. Ano nga to? 32 yata yung original price niya. Tatawaran pa niya ng 28.5. Yan mga kabukas, 28.5 na bili ni Sir Jay. Kasama na lahat yan. Yung mga ano, cage saka yung feeder, yung drinker, ayan. Yung manok 48 pieces to eh, no? 48 pieces. Na White Leghorn mga kabukas. Dumalaga. Ano kaya to? Mga 4 months pala siguro to, no? Siguro. Mga 4 months, oh, mga kabukas. So, White Leghorn. Tinanong ko nga rin sa kanila kung anong pwedeng pakain. Sabi nila, yung 2,000, ano yun? Integra 2,000. Oo. Kasi 3 linggo pa raw yan bago manganak. Mag-itlog. Oo. So ano muna, Integra 2,000 muna 3 linggo. Tapos papalit ng layer feeds na. Papalit. Oo. Kaya lang, may dala uli si Ma'am Glenda na isang sako. May dala uli kanina. Bumili ako kanina isang sako. Hindi, dalawa naman pinabibili niya eh. Sakto. Oo. Anak mo ba yan? Ito yung anak. Mabuti na anak mo ah. Ano yan, bunso? Pangalawa. Pangalawa. Bunso ko, siyam na ako din buwan. Ayan mga kabukals oh. Galing. So, talagang pinagkakatiwala niya lahat sa'yo, no? Talagang pinagkatiwala lahat sa akin.
Sabi ko, okay naman kako sa akin. May mabait, Wala namang mabait yun. problema. Oo. Mabait naman si Sir J. Mabait yun. Ayan mga kabokal, so dubbing tayo at may copyright na naman. So ayan, ito nga po yung nabili ni Sir J na mga RTL na white leghorn. Ayan, so ang original price niya, pagkakasabi sa akin, is 32,000. Package na po yun ha, kasama yung cage, yung feeder, yung drinker, at saka yung pag-setup. 32,000. So natawaran po niya ng 28,500. 48 hens po ang laman niyan. Ayan, white leghorn RTL. Legit naman po silang mga RTL kasi mga bata pa talaga. So yun, nakikita niyo naman, mga bata pa talaga sila na RTL. Ang napagbilan niya po ay si Mario Ignacio Jr. ng Jaén, Nueva Ecija. Yan, doon po sa mga interesado. Ilalagay ko po sa screen yung pangalan, Mario Ignacio Jr. Search nyo na lang po sa Facebook. From Jaén, Nueva Ecija. Ayan, so ito po. Magandang startup kung kayo mag-umpisa po sa egg production. Ito po ay white egger hindi po sila brown egger. So ito po yung normal na bibili natin sa palengke ng mga white eggs. White leghorn po. Ayan. Pero maganda rin pong hanap buhay, maganda rin pong pang negosyo. Ayan po, RTL white leghorn. Ayan, wala na sila mga kabokals. Ayan, i-deliver na natin. So yan, bago tayo magtapos, ito, flex ko po muna yung ating mga, ito yung mga nauna nating breed na DeKalb Brown Cross Rhode Island. Yan po yung mga nauna, mga ano na, mga dumalaga na. Yan, makita na, malapit na natin makita ang itlog nila kung brown din. Yan. So yan, maraming salamat kay Sir J. Velasco at inavail niya po yung ating mga sisiw. Yan, na nakabenta rin po tayo ng 5,000. And ayun nga, marami po siyang naitulong din Kuya Greg. Yung kambing nga nabili niya. Tapos si Kuya Greg may trabaho. And then may usapan din pala sila sa pag-aalaga. So parang pasasweldohin niya rin si Kuya Greg habang kay Kuya Greg yung mga alaga niya, habang gumagawa pa siya doon sa lote niya sa phase 3. So yan, so blessing din po talaga. And yung yung kambing nabili din, at yung kanyang baka, yung baka na dapat bibilhin ko din dapat, kaya lang yun nga, nagka-gipit-gipit tayo ngayon. So luckily si Sir Jayden ay gustong kunin yung baka ni Kuya Greg. So yun, maraming salamat. At least yung mga dapat pong kukunin ko dati na na hindi po natuloy, katulad ng kambing, dapat kukunin ko nga. And then yung baka rin niya, kaya lang nagkataon po na nagkaroon po nga po tayo ng mga problema. Luckily dumating po si Sir J sa ating buhay. Dumating siya sa ating buhay at yun, na-resolve po ang mga problema. Kasi isa rin po yung sa pinoproblema ko at naiiya rin ako kay Kuya Greg. Gawa ngo nagsabi nga ako na gusto ko sanang bilhin yung kambing at saka yung baka nga na yung anak po yun, kakapanganak kasi parang going 3 months pa lang yata yun. So malaking bagay din po, plus yung kuha din po natin na referral bonus gawa nung nag-avail po si Sir J sa phase 3 through Ate Glenda. Yan, again, nakakuha lang po ako ng komisyon pagka po nagdaan kay Ate Glenda. Pagka hindi po nagdaan kay Ate Glenda, nga si Kalbo. Ganun po yun. So yun, maraming salamat kay Sir J. At yun, kumbaga blessing in disguise po na nakakuha siya sa phase 3, and then nabili niya po yung mga produce namin nila Kuya Greg. Yan. Ayan, so dito na lang natin tatapusin. Maraming salamat again kay Sir J Velasco from Riyadh, Saudi Arabia. And ayan, unti-unti na po niya binubuo ang kanyang munting pangarap na backyard farm, and sana maging successful. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers. Syempre sa ating kaibigan mo Sir Boy. Sir, thank you so much. Hanggang dito na lang. Muli, ito yung kabokals farmer, nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos, at siguradong ulad ang ating
amazing na buhay. Bye-bye!